Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Minamaneho ni Wu Chen ang kanyang Ferrari. May isang taong nagsalita sa telepono, 3:30 na, nasaan ka na? Huwag mong sabihin sa akin na niloloko mo ako. Sumagot si Wu Chen, kung ganoon, ano? Ano ang gusto mong gawin? Ang taong nasa kabilang linya ay nagsabi, kaibigan, ayokong makipagtalo sa'yo. Kailan ka darating? Sabihin mo lang sa akin at ako. Sinabi ni Wu Chen, darating ako sa loob ng 15 minuto. Sa Shudao Cafe sa distrito ng Dongcheng pagdating ni Wu Chen, sinabi niya, pasensya na sa paghihintay. Biglang binagsak ng kausap ang kanyang kamay sa mesa. Siya ay si Double Agent Meng Junhao, may-ari ng Jiangnan Dragon Shield Security Group, miyembro ng Jiangnan Security Association Council, at kinatawan ng People's Congress sa lungsod ng Donghai. Tinanong ni Meng Junhao, ikaw ba ang kausap ko sa telepono? Tumango si Wu Chen. Ako yon. Ano ba ang pakay mo? Plano mo bang iparinig sa mga tauhan mo ang pag-uusap natin tungkol sa mga marurumi mong gawain at pagkatapos ay ipakalat ito para sa iyo? Sumimangot si Meng Junhao. Sino ka ba talaga, ha? Tumingin ng diretsyo si Wu Chen. Talagang ayaw ko kapag minumura ako. Mukhang wala kang balak makipag-usap ng maayos ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsabi, kalilimutan ko na lang ito. Paalam na. Sa speakerphone biglang may nagsalita sa kabilang linya. Hoy, napaka-coincidence naman. Pang-apat na bayaw. Iniisip ko palang tawagan ka. Nanlaki ang mata ni Meng Junhao at napaisip, boses ni Liruotay. Ang lalaking ito ay bayaw ni Liruotay. Lanan. Ang edad at hitsura niya ay tugma sa mga kumakalat na chismis sa Donghai nitong mga araw na ito. Siya nga si Wu Chen. Sinabi ni Liruotay, anong problema, bayaw? May kailangan ka ba? Seryosong sumagot si Wu Chen, may traitor sa tabi mo. Sa tingin ko, dapat mo na siyang asikasuhin. Nagpanting ang tenga ni Liruotay. Sino? Sino ang walang hiyang iyon? Sabihin mo sa akin, bayaw. Stang ina, dudurugin ko siya ngayon din. Biglang narinig ni Meng Junhao ang tunog ng isang baril na kinasa. Pinawisan siya ng malamig at napaluhod sa sahig. Matigas na sinabi ni Wu Chen, Employee IL0812, isa sa mga tauhan mo. Nagmura si Liruotay. Ayos, bayaw. Ibababa ko na ang tawag. Ako na ang bahala rito. Mag-uusap tayo mamaya. Pagbalik kay Meng Junhao tumingin si Wu Chen kay Meng Junhao. Ngayon, makakapag-usap na ba tayo ng maayos? Takot na tumango si Meng Junhao habang nakaluhod. Ginoong Wu, ikaw nga ang aking kapatid. Hindi, mali. Ikaw ang aking tiyuhin. Tara na sa itaas at mag-usap tayo. Kahit ano, susundin ko. Ilang sandali ang lumipas habang naglalagay ng mainit na tsaa sa mesa. Sinabi ni Meng Junhao, Ginoong Wu, uminom po kayo ng tsaa, habang inilagay ang kanyang telepono sa speakerphone. Boss Lu sinabi, kapatid, nasaan ka? Wu Chen sinabi, kapatid Lu, hindi ba kakabati mo lang sa hipag mo? May inaasikaso ako rito. Boss Lu sumagot, kung may inaasikaso ka, may kinalaman din ito sa akin. Sabihin mo ang lokasyon, pupunta ako agad. Naisip ni Wu Chen, saktong-sakto, kailangan ko nga talagang gamitin ang impluensya ni Lu Guangyan ngayon. Mas mapapadali ang mga bagay. Wu Chen sinabi, sige, kapatid Lu. Lungsod ng Donghai, Shudao Cave, 2 palapa. Tinanong ni Meng Junhao, Ginoo Wu, may isa pang bisita bang darating? Wu Chen sinabi, kaibigan ko lang. Huwag kang tumayo lang dyan, umupo ka. Meng Junhao sinabi, hindi, ayos lang, Ginoo Wu. Kung may gusto kang ipagawa o sabihin mo na lang. Wu Chen sinabi, Ginoo Meng, nakakatuwa ka talaga. Naging tauhan ka ni Ding Ruilong 4 na taon na ang nakalipas. Patuloy mong inilalagay ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan bilang mga gwardya sa mga kumpanya at tirahan nina Liruobing at Liruotay. Pero 6 na buwan ang nakalipas, nalantad ang katotohanan kay Liruotay at muntik ka nang mamatay sa bala ng kanyang baril. At pagkatapos, agad kang bumaliktad at naglingkod kay Ding. Meng Junhao sinabi, Ginoo Wu, tigilan na po natin ang usapang iyan. Sabihin mo na lang po ang gusto mong ipagawa. Kahit anong utos mo, gagawin ko. Wu Chen sinabi, sa tingin ko, malapit nang magpadala si Ding Ruilong ng tauhan para targetin ako. Meng Junhao sinabi, Ginoo Wu, hindi ako ang inatasan sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa iyo o sa pag-aasikaso sa iyo. Wu Chen ay nagsabi, alam ko. Ang tungkulin mo lamang ay imbestigahan ang mga kilos ko.
Makinig kang mabuti, alinman kay Ding Ruilong o isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang anumang iutos nila sa iyo. Naiintindihan mo ba? Tinanong ni Meng Junhao, kailangan ko ba kayong abisuhan ng maaga? Para makagawa tayo ng palabas o kung ano man. Sumagot si Wu Chen, hindi na kailangan, gawin mo lang ang dapat mong gawin. At hindi mo na rin kailangang ipaalam kay Li Ruotai. Ito lang ang paraan para mabuhay ka, wala akong kailangang gawin. Kung ganoon, bakit ka lumapit sa akin? Alam mong may mangyayari sa iyo sa mga susunod na araw, pero wala kang ginagawa. Naghihintay ka na lang mamatay. Nagpatuloy si Wu Chen, hindi mo kailangang maunawaan. Ang mga tao sa Donghai, kasama ka, si Feng Yang, si Huang Xiuping, si Xu Jun, at si Cao Feng, kayong lahat ay walang halaga at hindi isang banta sa akin. Ang dahilan kung bakit kita hinanap ay dahil mas interesante ka ng bahagya kumpara sa kanila. Kaya, kailangan ko lang na ihatid mo ang isang bagay kay Ding Ruilong, pero hindi pa ngayon. Biglang dumating si Boss Lu at nagsabi, kapatid, nandito na ako. Binati siya ni Wu Chen, kapatid Lu. Tinanong ni Boss Lu, Ginoong Meng, nagdala ka ba ng 20 o 30 tao sa ibaba? Ano ito? Balak mo bang manggulo sa kapatid ko? Sumagot si Meng Junhao, Ginoo Lu, wala akong kasamang kahit sino. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Sabi ni Wu Chen, walang malaking bagay, kapatid Lu. Masyado kang mabilis magkonklusyon. Magkakaibigan tayong lahat dito. Dagdag ni Meng Junhao, tama ka. Magkakaibigan tayo, Ginoo Lu. Nagkamali ka lang ng akala. May kaunting hindi pagkakaunawaan lang kami ni Ginoo Wu, pero naayos na namin ito, talaga. Iginiit ni Boss Lu, ayos na. Kapatid, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ang mga problema mo ay mga problema ko rin. Dito sa Donghai, sinumang maglakas loob na saktan ka, sisiguraduhin kong pagdurusahan nila ito. Naisip ni Wu Chen, ayos. Naisara na ang usapang ito. Kapag hiniram ang impluensya ni Lu Guangyan, tiyak na hahantong ito sa isang malaking pagbabago. Si Meng Junhao ang taong kasalukuyang nakakaranas nito. Ang pananaw niya sa akin ay magbabago, na kahit wala sina Li Ruobing at Li Ruotai, ako, si Wu Chen, ay may sarili kong malalakas na koneksyon. Makikita niya ako bilang isang taong kapantay ni Ding at Li, isang makapangyarihang figura na may nakakatakot na background at malawak na impluensya. Ang inisyatiba niya ay lilipat mula sa pagiging takot patungo sa pagiging masigasig at pagsusumikap na gawin ang mas mabuti. Biglang tumunog ang telepono ni Wu Chen at si Mu Qianqian ay umiiyak, hikbi, hikbi. Wu Chen. Ako hikbi, hikbi. Tinanong ni Wu Chen, anong nangyari? Ha? Nasa harap ka ng bahay ko ngayon? Sinabi ni Wu Chen kina Boss Lu at Meng, may kailangan akong ayusin. Uwi na muna ako. Kapatid Lu, Ginoong Meng, magkikita tayo ulit. Sabi ni Boss Lu, sige. Naisip ni Meng, ang boses ng babae sa telepono kanina ay siguradong hindi kay Li Ruobing. Talagang kahanga-hanga ka, Ginoo. Umalis si Wu Chen sakay ng kanyang Ferrari at sinabi, papunta na ako. Huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Sinabi ni Mu Qianqian, gusto akong ipadala ng mga magulang ko sa ibang bansa para mag-aral. Tinanong ni Wu Chen, umiiyak ka ng ganyan dahil lang dito. Sumagot si Mu Qianqian, ayaw kong pumunta sa ibang bansa. Wala akong matatakbuhan doon. Bumalik ka na agad. Hikbi. Sinabi ni Wu Chen, kung ganoon, may ekstrang susi sa gilid ng kahon ng metro ng kuryente malapit sa pintuan. Pumasok ka at hintayin mo ako. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Mu Qianqian sa bahay. Dumating si Su Qinying at sinabi sa sarili, dapat ipagdiwang ko ang tagumpay ko ngayon kasama ang asawa ko. Bigla niyang naalala at sinabing, ay, nakalimutan ko na wala akong susi ng bahay. Sinabi ng kanyang security, Ginoo, maaaring buksan ang lock. Maaari kayong pumasok muna at tatawag kami ng mag-ayos nito. Sinabi ni Su Qinying, ayos din naman yan. Sige, gawin na ninyo. Binuksan ng security ang lock sa loob ng 30 minuto. Biglang nagkita sina Mu Qianqian at Su Qinying at kapwa nagulat. Mu Qianqian ay nagtanong, Miss Su. Su Qinying ay sumagot, Miss Mu. Bakit nandito ka sa bahay ni Wu Chen? Wala ba siya rito? Mu Qianqian ay sumagot, wala siya rito. Sinabi niyang hintayin ko siya, kaya ginamit ko ang ekstrang susi. Pero Miss Su, bakit ka nandito? Su Qinying ay nagsabi, kaibigan ko siya. Pinauwi niya ang kanyang security. Mu Qianqian ay nagsabi, ganoon ba? Dahil lahat naman tayo ay magkaibigan, Miss Su, pumasok ka na.
Hinubad ni Sukinying ang kanyang mga sandalyas at nagtanong, Miss Mu, kailan ka pa nandito? Sa isip ni Mu Qianqian, ang husay niyang magpalit ng tsinelas, pati ang tono at diin ng pagtatanong niya sa akin. Ang weird din may kakaiba sa pagitan ni Sukinying at Wu Chen. Sukinying ay muling nagsalita, Miss Mu. Mu Qianqian ay nagising mula sa kanyang pag-isip at sumagot, kararating ko lang ilang minuto ang nakalipas. Sukinying ay nagsabi, ganun ba? Ira the way, Miss Mu, sinabi ba ni Wu Chen kung kailan siya babalik? Mu Qianqian ay sumagot, hindi, pero tingin ko paparating na siya. Sukinying ay nagsabi, huwag kang tumayo lang dyan, maupo ka. Ilalapag ko lang ang mga gamit ko. Umupo si Mu Qianqian sa isang silya. Sa isip niya, Sinabihan lang akong umupo, tapos sumunod naman agad ako. Hindi tama ito, hindi tama. Ang pinakakakaiba ay parang siya ang may-ari ng bahay na ito. Posible kayang sila 2 minuto ang lumipas. Sukinying ay nagtanong, Miss Mu, gusto mo ba ng maiinom? Sa tingin ko, sa ref ay meron lang Sa isip ni Mu Qianqian, Denny. Pati gamit nila magkasama na. Mukhang matagal na silang magkasama rito. Tinanong niya, Miss Su. May relasyon ba kayo ni Wu Chen? Sukinying ay sumagot, ikaw. Ano kayo ni Wu Chen? Sa isip ni Mu Qianqian, wow. Hindi mo kinumpirma o itinanggi, tapos tinanong mo rin ako pabalik. Hindi ba't parang inaamin mo na rin? Ang first lady ng Donghai, ang pinakamagandang babae sa Donghai, ay babae ni Wu Chen. Sa isip ni Sukinying, mukha siyang sobrang nagulat. Mukhang hindi naman siya banta sa akin. Tinanong niya, sabihin mo nga, kailan kayo ni Wu Chen? Sumagot si Mu Qianqian, kailan? Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Nagulat si Sukinying, ilang araw pa lang. Oh, mas nauna ka sa akin. Dapat kitang tawaging ate, tama ba? Nabulol si Mu Qianqian, Anong ate? Sukinying ay ngumiti, basta, magpakasundo na lang tayo. Ilang oras ang lumipas, gabi na. Nagreklamo si Wu Chen, Diyos ko, traffic sa ganitong oras. Seryoso ba to? Ang gabi na. Makalipas ang 2 oras, dumating na si Wu Chen at binuksan ang pinto. Bigla niyang naamoy ang isang masarap na pagkain at naisip, Jinin. Amoy pagkain. Marunong din palang magluto si Mu Qianqian. Pumasok siya at nagulat sa nakita niya. Sukinying ay nagsabi, mainit. Dahan-dahan lang, maliit na kapatid. Napatingin si Mu Qianqian at tinawag siya, Wu Chen. Bumalik ka na. Sukinying ay ngumiti, asawa, sakto ang dating mo. Hugasan mo na ang mga kamay mo at kumain tayo. Naguguluhan si Mu Qianqian, teka, hindi ba tinawag mo akong ate kanina? Bakit ngayon, maliit na kapatid na? Wu Chen ay sumagot, kasi mas bata ka. Mu Qianqian ay nagtanong, maliit. Aling parte ko ang maliit? Iyon sabay itinaas ang dibdib niya. Mu Qianqian ay muling nagtanong, seryosohin natin to, bakit mo siya tinawag na asawa? Kailan pa kayo naging magkasama, Miss Su? Wu Chen ay sumagot, ano bang ibig mong sabihin sa naging magkasama? Ang pangit mong magsalita. Nagmamakaawa si Mu Qianqian, kuya, sabihin mo naman sa akin, please. Sukinying ay sumingit, asawa, kapatid, mamaya na kayo mag-usap. Hugasan mo na ang kamay mo at kumain tayo. Mu Qianqian ay napabuntong hininga, sige, alam ko na. Sa isip niya, Bakit parang kusa ko na namang tinanggap na mas bata ako? Ako ni. Sukinying ay nagsabi, asawa, kumain ka pa. Tinanong ni Wu Chen, wala bang naging problema sa board meeting? Kahit na alam ko na ang resulta, curious pa rin ako kung paano ito nangyari. Sukinying ay sumagot, tulad ng sinabi mo, asawa. Walang labis, walang kulang. Wu Chen ay tumango, mabuti kung ganon. Habang nanonood si Mu Qianqian sa kanila na nag-uusap, bigla siyang sumigaw, Wu Chen. Wala na akong pakialam kung nagpapakita kayo ng sweetness sa harapan ko, pero seryoso, hindi mo talaga ako sasagutin. Wu Chen ay ngumiti, hindi ba sinabi na ni Qinying? Kung hindi, hulaan mo na lang. Mu Qianqian ay napailing, okay, ayaw mong sabihin. Sige, hindi na ako uwi ngayong gabi. Wu Chen ay nagsabi, di huwag kang umuwi. May ekstrang kwarto rito. Nag-isip si Mu Qianqian, paano naman si Miss Su? Sukinying ay ngumiti, hindi rin ako uwi. Sa isip ni Mu Qianqian, ganyan ha? Sige, huwag mo akong sisihin mamaya.
Ilang oras ang lumipas, oras na para matulog. Su Qinying ay nagsabi, "Miss Mu, dito ka muna matulog. Maaga tayong gigising bukas para pumasok sa opisina. Matulog na tayo." Mu Qianqian ay nagsabi, "Oh, sige." Bigla siyang lumampas sa kanila, hinubad ang kanyang tsinelas, at umupo sa kama, sabay sabing, "Dito ako matutulog." Ile! Naisip niya sa sarili, ano ang magagawa nila sa akin? Bigla siyang nagulat matapos makita ang puweta ni Su Qinying at umupo sa kama, sabay sabing, "Asawa, ayos lang sa akin." Sinabi ni Wu Chen, "Kung ganoon, sabay-sabay na lang tayong matulog dito. Buti na lang malaki ang kama ko para sa 3 tao." Naguluhan si Mu Qianqian at nagsabi, "Ha?" Kinabukasan, nagising sina Mu Qianqian, Wu Chen, at Su Qinying sa isang kama. Mu Qianqian ay nagreklamo, "Pagod na pagod ako kagabi, hayaan niyo muna akong matulog ng kaunti pa." Biglang may tumawag kay Wu Chen, si Li Ruobing. Sinabi niya, "Pumunta ka agad sa kumpanya." Tinanong ni Wu Chen, ano ang nangyari? Sagot ni Li Ruobing, "Paparating si Papa sa kumpanya." Habang yakap siya ni Su Qinying, sinabi ni Wu Chen, "Ano ba ang ikinakaabala mo?" Saglit na tumahimik si Li Ruobing at pagkatapos ay sumagot, "Bilisan mo at pumunta ka na. Kapag pumalpak tayo ngayon, masasayang lahat ng pinaghirapan natin." Wu Chen ay sumagot, "Sige, pupunta na ako." Pagkalipas ng ilang minuto, nagreklamo si Li Ruobing, 40 minuto na ang lumipas mula nang sabihin mong, "Pupunta na ako." Napakabilis mo talaga, mahal na Ginoong Wu. Tulungan mo akong isara ang zipper. Sabay silang naglakad habang magkahawak kamay at sinabi niya, "Sige, tara na." Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Li Ruotai kay Wu Chen, "Bayaw, bakit ngayon ka lang? Matagal ka nang hinihintay ni Papa." Sumabat si Li Ruobing, "Papa, bakit ka biglang dumating nang hindi man lang tumatawag sa akin?" Ang kausap niya ay ang panganay na anak ng pinuno ng pamilya Li, ang ama ni Li Ruobing at Li Ruotai, at ang magiging susunod na pinuno ng pamilya Li. Sumagot ang panganay na anak ng pinuno ng pamilya Li, tumawag. "Para lang makapaghanda ka sa pagharap sa akin." Napahiyaw si Li Ruobing, "Papa, ano ba itong bigla ang pagdalaw? Hindi pa tamang panahon, pabayaan mo ako." Mariing sinabi ng ama, "Ni hindi mo nga maayos ang kapatid mo. At ngayon ito pa, hindi mo man lang ako papayagang pumunta rito sa Donghae." Sumabat si Li Ruotai, "Papa, ate. Huwag naman kayong magsimula ng away tuwing magkikita kayo." Naisip ni Li Ruobing, tama, hindi ito ang oras para makipagtalo. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Wu Chen at sinabi, "Papa. Formal kong ipinapakilala ang aking kasintahan, si Wu Chen. Mahal, ito ang tatay ko. Tawagin mo muna siyang uncle, pwede mong palitan kapag kinasal na tayo." Bumati si Wu Chen, "Uncle, ito po ang unang pagkikita natin. Ikinagagalak ko kayong makilala." Naisip ni Li Ruobing, mukhang seryoso si Papa, ano ang nangyayari? Samantalang si Li Ruotai naman ay napabulong sa sarili, "Pasensya na, ate. Hindi talaga kita matutulungan dito." Ang panganay na anak ng pinuno ng pamilya Li ay naging mas nakakatakot pa kaysa noong unang dumating siya sa Donghae. Sumigaw siya, "Nagkakaisa ba kayo ng kapatid mo para lokohin ako?" Agad na sumagot si Li Ruotai, "Papa, maniwala ka sa akin, ginawa ko ang lahat ng pagsisiyasat na kaya ko. Mula sa kindergarten kung saan nag-aral si Wu Chen, pati na rin ang kanyang birth records sa ospital ng distrito, lahat ng ito ay narito." Mariing sinabi ng ama, "Hindi ako maniniwala kahit sa isang salitang nakasulat dyan. Hindi siya si Wu Chen. Ang totoong Wu Chen ay malamang patay na, at ginagamit lamang niya ang katauhan nito. Kaya kahit anong gawin mong pagsisiyasat, wala kang mahahanap." Pinabulaanan ni Li Ruotai, "Papa, hindi maaari. Kumain kami ng magkasama, at may nagpad na test gamit ang kanyang ginamit na chopsticks, at ikinumpara ito sa kanyang mga magulang. Siya talaga si Wu Chen." Napaisip ang ama, kung ganoon, isa lang ang posibilidad. Isa na namang kahindik-hindik na panloloko ni Ruobing, tulad ng dati. Lahat ito ay peke. Lahat ng ginawa ni Wu Chen nitong mga nakaraang araw sa Donghae ay planado na ng maaga ng kapatid mo. Naisip niya, kailangan kong sirain ang kasinungalingang ito. Nagpatuloy siya, "Xiao Wu, umupo ka. Siguro kakagraduate mo lang." Naisip ni Li Ruobing at Li Ruotai, nagbago ang tono at ekspresyon ni Papa. Ano ang binabalak niya? Sumagot si Wu Chen, "Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa kumpanya ni Ruobing." Tinanong ng ama, "Ano ang tinapos mo sa universidad at ano ang plano mo sa hinaharap?"
Sagot ni Wu Chen, computer science, sa larangan ng IT. Sa ngayon, iniisip kong gawing publicly listed ang kumpanya ni Ruobing. Napatawa ang ama, haha, mukhang ambisyoso kang bata. Tama, may mga hilig ka ba? Naisip niya, pareho ang sagot niya sa impormasyong nakuha namin. Isa ba itong palabas? Palitan natin ang direksyon ng usapan. Sumagot si Wu Chen, marami. Calligraphy, sining, musika, kickboxing, at mga kotse. Naisip ni Ruobing, ngayon lang nagtanong si Papa ng ganito kadetalye. Isang maling sagot ni Wu Chen, tapos na kami, dagdag pa ni Wu Chen, at baril. Napakunot no ang ama, oh. Baril? Marunong ka sa baril? Naisip ni Ruobing, patay. Walang paraan para magkaroon ng koneksyon si Wu Chen sa baril dahil sa pinanggalingan niyang pamilya. Paano siya nagkamali ng sagot? Ipinaliwanag ni Wu Chen, madalas namang mahilig sa baril ang mga bata noong kabataan nila. Nang lumaki ako, natuto akong magbasa tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa baril sa internet at may nakita akong mga blueprints ng baril habang nag-aaral ng computer science. Bagamat hindi pa ako nakakahawak ng totoong baril, noong 2 taon ko sa kolehiyo, gumawa ako ng isang modelo ng baril pero hindi ito gawa sa metal. Ginawa ko ang trigger gamit ang kahoy at sa tingin ko, tama ang pagkakagawa ko sa mga bahagi nito. Sa palagay ko, may sapat akong kaalaman tungkol sa baril. Ruobing napabuntong hininga ng may ginhawa, grabe, buti na lang nagawa niya. Ano ba to? Sinadya ba niyang ilagay ang sarili niya sa gulo? Tinanong ng pinakamatandang anak ng pamilya Lee si Ruotay, may dala ka bang baril? Nagulat si Ruotay, ha? Dad? Meron. Iniutos ng pinakamatandang anak ng pamilya Lee, ibigay mo kay Xiaowu. Kinuha ni Ruotay ang kanyang baril at iniabot ito kay Wu Chen, sabay sabi, sige, bayaw, heto. Tinanong ng pinakamatandang anak ng pamilya Lee, kilala mo ba ang baril na ito, Xiaowu? Ilarawan mo ito sa akin. Ipinaliwanag ni Wu Chen, Type 74. Dinisenyo upang palitan ang Type 54, ginawa ito noong dekada 90. Ginagamit ito ng parehong pulis at militar. Ang bersyon para sa pulisya ay may mas limitadong umiikot na bariles, habang ang bersyon ng militar ay may bahagyang blowback rotation na may mas kaunting pag-urong at mas mataas na katumpakan. Naisip ni Ruobing, ano bang ginagawa ni Wu Chen? Alam ba niya na ang tatay ko ay nasa hukbo noon at mahilig sa baril? Sinusubukan ba niyang magpakitang gilas para makuha ang loob ni Dad? Hindi. Hindi iyon ang estilo ni Wu Chen. Ano bang binabalak niya? Nagpatuloy si Wu Chen, sa timbang nito, sa tingin ko may 6 na bala rito. Naisip ni Ruobing, ang isang taong kayang hulaan ng tama ang dami ng bala base lang sa bigat ay siguradong may malalim ng karanasan sa baril. Sinusubukan ba ni Wu Chen na ibunyag ang sarili niya? Naisip naman ng pinakamatandang anak ng pamilya Lee, nahuli kita, bata. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Tama, kahina-hinala ka. Pero sandali ba iyon ang plano niya? Kailangan niyang maging pambihira para maging kasintahan ni Ruobing. Kailangan niyang maging espesyal para guluhin ang Donghai. Kaya, sa totoo lang, pinatutunayan nito na totoo ang relasyon nila ni Ruobing. Pero may bago akong problema. Isang lalaking maaaring may koneksyon sa Special Forces ang nakikipag-date kay Ruobing. Ano ang pakay niya? Mataas ang tono niyang sinabi, ang galing mo, Xiaowu. Sumagot si Wu Chen, tama lang. Kung hindi ako may in love kay Ruobing sa unang tingin, hindi ba? Sige, uncle, bakit hindi tayo mag-usap ng sarilinan? Sumingit si Ruobing, sarilinan. Anong pinag-uusapan niyo na hindi ako kasama? Iniutos ng pinakamatandang anak ng pamilya Lee, Ruobing, isama mo ang kapatid mo palabas. Mariing tumutol si Ruobing, hindi ako alis. Anong klaseng sikreto ang hindi ko dapat marinig? Ipinaliwanag ng pinakamatandang anak ng pamilya Lee, si Xiaowu ang may gusto ng pribadong pag-uusap. Bakit ka ba nag-aalala? Hinawakan ni Wu Chen ng mahigpit ang kamay ni Ruobing at sinabi, Ruobing, kailangang isaalang-alang ni Uncle ang nararamdaman mo habang nandito ka, hindi ba? Mahirap pag-usapan ng ilang bagay habang nandito ka. Tumayo si Ruobing at sumuko, sige na nga, mahal, susundin kita. Umalis siya at sinabi ni Ruotay, Dad, bayaw, mag-usap na kayo. Lalabas na ako kasama si ate. Sa labas, tinanong ni Ruobing, Tay, may surveillance ba sa kwartong yon? Kumpirmadong sagot ni Ruotay, meron.
Mungkahi ni Liruobing, tara, panoorin natin ang surveillance. Sinabi ng pinakamatandang anak ng pamilya Li, Yenye, talagang nakikinig si Ruobing sa'yo. Sabi ni Wuchen, lagi kaming may magandang pangunawa sa isa't isa. Tumayo siya at kinuha ang isang bote, binasag ito, at may natagpo ang nakatagong kamera. Samantala, sa surveillance room, napabulala si Liruobing, Tay, anong nangyari sa mga kamera mo? Sagot ni Liruotay, ate, baka sa murang kalidad. Huwag kang mag-alala, marami pa ako. Natagpuan ni Wuchen ang isa pang kamera na nakatago sa likod ng dingding, isa pa malapit sa prutas sa mesa, at isa pa sa sahig. Sabi ni Wuchen, sige, uncle, ngayon makakapag-usap na tayo. Diretsong tanong ng pinakamatandang anak ng pamilya Li, sino ka talaga? Bakit ka lumitaw sa tabi ng anak ko? Sabay itinutok ang kanyang water gun sa ulo ni Wuchen. Sa surveillance room, nag-aalalang sinabi ni Liruobing, Tay, kanina malinaw nating nakikita sila. Bakit wala ng feed ngayon? Sumagot si Liruotay, ate, wala akong alam dito. Biro ni Wuchen, talagang magkakapamilya kayo. Parehong sina Ruobing at Tay ay nagtutok na sa akin ng baril dati. Nagpatuloy siya, pero uncle, sigurado akong walang bala yang baril mo. Ibinaba ng pinakamatandang anak ng pamilya Li ang baril at sinabing, may tapang ka rin, bata. Binulot niya ang mga bala at idinagdag, tigilan na natin ang paligoy-ligoy. Ano ang pakay mo sa pakikipagrelasyon sa anak ko? Malamig na sagot ni Wuchen, gusto ko ang anak mo at gusto kong magkaroon ng mga anak kasama siya. May mali ba ron, uncle? Naisip ng pinakamatandang anak ng pamilya Li, sinasabi niya ang mga ganitong walang galang na salita sa harapan ko mismo. Pero ibig sabihin nito, hindi siya natatakot sa akin. Matigas niyang sinabi, sige, tama na ang paligoy-ligoy. Diretsohin na natin. Nagpatuloy si Wuchen, uncle, sa tingin ko, hindi mo talaga iniintindi si Ruobing. Mas mahalaga sa iyo ang kapakanan ng pamilya. Alam mong anong klaseng tao si Ding Ruilong, pero inaayos mo ang kasal ni Ruobing sa kanya. Hindi mo ba naisip na baka barilin siya ni Ruobing balang araw dahil sa galit? Biglang pinalakas ng pinakamatandang anak ng pamilya Li ang boses at hinampas ang mesa, bata. Pinapagalitan mo ba ako? Sa surveillance room, nag-aalalang naglakad-lakad si Liruobing at sinabi, hindi ito tama. Kailangan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan ni na Wuchen at Papa. Bilisan mo, Tay, pumunta tayo sa kwarto sa likod ng kwartong yon. Dapat ito yung nasa likod ng sofa kung saan sila nakaupo. Buwisit! Bakit hindi ko marinig kahit ano? Sinabi ni Liruotay, ate, ginamit ko ang pinakamagandang soundproofing material nang iparenovate ko yang kwarto. Sa loob, sinabi ni Wuchen, Tito, ang ibig kong sabihin ay si Ding Ruilong ay isang matigas ang ulong tao na hindi kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi ko iniisip na magtatagal siya, pati na rin ang pamilya Ding. Tito, naaalala mo ba si Dong Yuan Tao? Sumagot ang pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, isang bata mula sa ibang pamilya na nalunod at namatay 10 taon na ang nakalipas. Bakit mo biglang nabanggit siya? Hindi siya nalunod, pinatay siya, matapang na sinabi ni Wuchen. Nanahimik ang pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li. Impossible. Mas mababa ang estado ng pamilya Dong kaysa sa pamilya Ding. Kung ito ay isang pagpatay, siguradong natuklasan na nila ito. Bukod pa riyan, bakit papatayin ng pamilya Ding ang isang estudyante sa high school? Walang ebidensya at wala itong saysay. Tito, hindi ko tinutukoy ang pamilya Ding, ang sinasabi ko ay si Ding Ruilong, paglilinaw ni Wuchen. Ang motibo ay may kinalaman sa isang babaeng nagngangalang Hishikin. Maraming lalaking mula sa mayayamang pamilya ang nanligaw sa kanya, pero tinanggihan niya silang lahat. Malapit siya kay Dong Yuan Tao dahil sa schoolwork at pagkatapos ay namatay ito. Dinala siya ni Ding Ruilong at pinatay si Dong Yuan Tao mismo sa harapan niya. Kasama niya siya dahil sa takot. Nakipag-ugnayan ako sa kanya at matindi ang galit niya kay Ding Ruilong. Kumpiyansa akong handa siyang tumestigo. Mahigpit na tanong ng pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, ano ang binabalak mo? Bakit ka masyadong nag-aalalang, Tito? Tanong ni Wuchen ng kalmado. Sigurado akong alam mo kung ano ang sinusubukan kong gawin. Naisip ng pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, umuunlad ang pamilya Dong nitong mga nakaraang taon. Kung lumabas ang impormasyong ito, maaaring magsimula ng gulo sa pagitan ng mga malalaking pamilya. Kaalyado na ng pamilya Li ang pamilya Ding. Hindi mananatiling tahimik ang pamilya Li kung may mangyari sa pamilya Ding.
Nagpatuloy si Wu Chen, sa pagitan ng mga pamilya Ding, Sun, Wei, at Dong, ang pamilya Sun ang pinakamalapit na kaalyado ng pamilya Li. Dahil hindi pa kasal si Ruobing sa pamilya Ding, hindi pa tiyak ang alyansa sa kanila, tama ba? Biglang naintindihan ng pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, ipinadala ang batang ito ng ibang pamilya para sirain ang alyansa ng pamilya Li at Ding. Sa labas, sinabi ni Li Ruobing, magbubutas ako ng dingding. Kung manipis ang pader, baka marinig ko ang pinag-uusapan nila, hindi ba? Binalaan siya ni Li Ruotay, ate, kahit maganda ang soundproofing, mararamdaman nila ang ingay at pagyanig mula sa pagbubutas mo. Ipinilit ni Li Ruobing, kung ganoon, mag-isip ka ng paraan. Kailangan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Aminado si Li Ruotay, ate, hindi ko talaga kaya. Muling nagsalita si Wu Chen sa loob, tito, hindi ito tulad ng iniisip mo. Iniisip ko lang ang kapakanan ni Ruobing at ng pamilya. Hindi ba't hindi rin masamang opsyon ang pamilya Dong? Ang pinsan ni Dong Yuantao, si Dong Yakyu, ay kakagraduate lang sa universidad. Sa tingin ko, magiging magandang kapareha siya para kay Tai. Mabilis na tinanggihan ito ng pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, napakamapaglaro mong tao. Iniisip mo bang ganun lang kasimple ang kasal sa pagitan ng dalawang malaking pamilya? Wala pang sapat na tiwala ang pamilya Li at Dong sa isa't isa, paano pa ang kasal? Nag-alok si Wu Chen, tito, kung papayag ka, kikilos agad ako. Sa loob ng 1 linggo, makakakita tayo ng resulta. Naisip ng pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, hindi siya nagbibiro. Kasal sa pamilya Dong. Hindi ngayon, hindi sa ganitong sitwasyon. Sumagot siya, hintayin mo, hindi pa ngayon. Una, sabihin mo sa akin ang tunay mong pakay. Diretsong sinabi ni Wu Chen, gusto kong mamatay si Ding Ruilong. Dahil ang anak mong babae ay napakaganda, at ang kapal ng mukha ni Ding Ruilong na subukang agawin ang babae ko. Kung hindi ako kikilos, papatayin niya ako. Isa sa amin ang mamamatay, siya o ako, at wala nang ibang paraan. Kailangan siyang mamatay. Tinanong ng pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, mayroon ka bang ebidensya laban sa pamilya Wei? Sumagot si Wu Chen, kung hindi pupunta si Tito sa Donghai at hindi manggugulo sa amin ni Ruobing sa loob ng kalahating taon, sasabihin ko sa iyo. Pumayag ang pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, sige, kasunduan. 2 oras ang lumipas. Mahinang bulong ni Li Ruobing sa sarili, maliit lang itong pala, kaya hindi ito gagawa ng masyadong ingay. Siguradong papayatin ko ang dingding na ito. Mabilis siyang pinigilan ni Li Ruotay, ate. 8. Pigilan mo na yan. Lalabas na si tatay at si Bayaw. Nagulat si Li Ruobing, ha? Tara na. Ilang sandali lang, tinanong ni Li Ruobing si Wu Chen, mahal, tapos na ba kayo? Tumango si Wu Chen. Pagkatapos, lumingon siya sa pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li at nagtanong, Tito, ano ang balak mo ngayon? Sumagot ang pinakamatandang anak ng pinuno ng pamilya Li, kayo ni Ruobing ang gumawa ng sarili ninyong plano. Uwi na ako. Saka siya sumakay sa helicopter. Napansin ni Li Ruotay, talagang umalis na si tatay. Humarap si Li Ruobing kay Wu Chen, anong sinabi mo sa tatay ko? Bakit siya umalis ng ganoon kadali? Sabihin mo sa akin. Tinutukso siya ni Wu Chen, nagpapakyut ka ba? Nagmakaawa si Li Ruobing, mahal, sabihin mo na. Sabihin mo. Sumingit si Li Ruotay, ate, Bayaw, kayo na lang dyan. Aalis na ako. Patuloy na nagpumilit si Li Ruobing, kung sasabihin mo, baka pag-isipan ko ang ilang bagay. Ngumiti si Wu Chen, talaga. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Masyadong malambing si Kining, kaya pagod ako. Itinulak ni Li Ruobing si Wu Chen at sinermunan, ang kapal ng mukha mo. Hinawakan ni Wu Chen ang kamay niya at sumagot, ganun ba? Hindi ka rin ba makapal ang mukha sa ginagawa mo? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.